Tobats, mga kababayan. Pakinggan ho natin si Bato de la Rosa. Oh. The same message. Uy. Tingin ko si Boy Tinapay na naman ito. Boy Tinapay! Ikaw na naman ang nag-edit nito, no? Busis ipis na naman. The same message. Oh. Sandali lang, may hinahanap akong isang litrato, hindi ko na isama. Ito kay Christina Conti ho kasi yun, mga bossing. Mamaya. Oh, the same message daw ho. Oh, game. Banat. Bilang aking pangalawang ama. Oy. Grabe, mabigat ho yun. Bilang aking pangalawang ama. Oh. Pinatayan ko ng cellphone sila habang inaaresto si dating Pangulong Duterte. Grabe yan. Hindi ko makakalimutan talaga yung mga kababayan. No, tinawagan ni Medjal Dia. Bato, nasaan ka na? Ganito, ganyan. Nandito lang po, may inaasikaso lang po ako. No, sa bundok, nangangampanya. May inaasikaso lang. Baka maihabol ko para hindi ho dalhin sa dahig si dating Pangulong Duterte. After mga ilang minuto daw, patay na ho yung cellphone eh. Bilang aking pangalawang ama, patayan ko sila ng cellphone. Kaya, tapos, magtago na din ako. Ako ho, mga kababayan, kung sakali ho, no, naghahanap sila ng makakasama ni dating Pangulong Duterte. Kung sasabihin mo sa akin, bilang pangalawang ama kita, sasamahan ko yun. Lagi nilang sinasabi pa yun sa dating Pangulo, laging kasama mo kami, laging ganito, ganyan. Tapos biglang patay ang cellphone. Ano ba naman yun? Si Hanilet naman daw ho, walang walang passport. Kaya hindi makasama si Hanilet daw ho. Kakagaling lang nung kakagaling lang ho nun sa Hong Kong. Sabi, nagmucho pa si Bato, dalawang mucho with matching lechon. Sabi ko nga grabe, yung mga DDS, mga nag-iiyakan. Tapos ito si Bato, lechon, tsaka dalawang mucho pa, at mukhang masaya pa. Di ba? Pangulong Duterte. Oh. Alam ko deep inside my heart na the same message ang gusto niyang iparating sa akin. Bato, pauwiin mo na ako. yung pala. Kaya pala ganun yung kanina sa live ni Boss Mike Cervera. Nagmamakaawa na si dating Pangulong Duterte kay Bato. Eto pala yun. Bato, pauwiin mo na ako. Yung pala yun. Ulit niya, this message. Oh. Game! Iparating sa akin. Bato, pauwiin mo na ako. Bato, pauwiin mo na ako. Oh, Bato, pauwiin mo na daw. Tapos? Ko sa Davao para makakain ako ng munggo. Oy, munggo, dala mo na lang. Di ba pwede yun? Sabi naman, araw-araw may bumibisita. At ang sabi naman mga kababayan, ang pagbisita, one to sawa naman daw. Dalan mo kaya ba to? Total naman, papunta ka dun. San Caldero, na munggo. Di ba? Pwede naman yun. Oh. Pagka papunta, saglit lang, bakit? Hindi kasi dadalang ko ng munggo si dating Pangulong Duterte para may dala-dala ako kasi gusto na makakain ng munggo. O dala niya, San Caldero, doon sa ICC. O, total, papunta naman din ho si Bato doon, di ba? O, tuloy mo nga. Makakain ako ng inuunan na isda. Ano daw inuunan na isda? Ano yung inuunan? Ang unan kasi sa Tagalog mga kababayan, yung kapag matutulog ka, yan, nakasapid sa ulo mo. Pakituruan niyo ako kung ano sa Bisaya yung inuunan. Oh. Tuloy. May drama pa din pala to. Sabi ko naka-fast forward na. May pagka-drama din pala itong kay Bato. Oh, atras ko nga Inuunan na isda. Oh. Kaya pag aking pakiusap ngayon sa ating mga kasamahan sa bulwagang ito, na sana hindi pa huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat, na sana tayo magkakaisa. Kung mabigat man sa kalooban ninyo. Kahit mag 24-0. Bato, maniwala ka. Kahit mag 24-0 yung boto, no,
nasa ICC pa din ang desisyon. At ang sabi ng ICC nung mga nakaraang araw ay hindi na sila makikinig kahit kanino. Oh, So, ako'y nakikiusap oh. na sana isang tabi muna natin ang politika at ating paghariin sa ating puso ang May ano ha? May pagharian pa. Paghariin natin sa ating puso ang awa sa dating Pangulong Duterte. Tingin ko papunta ka naman din doon, Bato. Dala mo na lang ng munggo. Oh. ating pagiging Pilipino na kung saan nakaukit sa ating kultura at sa ating tradisyon ang pagmamahal, pagrespeto, pag-aruga Oh. sa mga matatanda. Oh, right. Pag-aruga ang sinasabi mo, malapit na yan. Malapit na yan. Nakikita ko yung sinasabi ni dating Senador Trillanes, mga kababayan, na ano daw ho, nasa unang buwan o nasa unang quarter ng 2026. Pasensya na ho dating Senador Trillanes, hindi ho ako naniniwala dun. Siyempre, ang gusto mo lang sabihin, ganito, matagal pa, no? Mga January, February, Marso pa. Para hindi magtago. O tapos para bigla gugulatin ngayong Oktubre. Ganun ang mangyayari, di ba? Siyempre, kapag sinabi nila o sinabi ni dating Senador Trillanes, aarestuhin na po si Bato, papadala na po ng warrant of arrest sa isang linggo. Bigla na naman pong magbubundok tralala si Bato de la Rosa. Diba? Siyempre, didiskartehan nila yan. Sasabihin nila, matagal pa, wala, first quarter pa. Oh, kampante si Bato. Yung pala, next week na ang hulihan. Pasensya na ho, dating senador ha. Tingin ko ganun yan eh. Ganun yung sa dating Pangulong Duterte. Ay, walang ICC, walang ICC. Nung sumakay na ng eroplano, biglang nag-formation na sila General Torre. Nung una, wala iniisip ko tuloy siguro, iniisip ko nun, siguro ang posisyon nila General Torre, dito muna tayo, malayo muna tayo. Kapag ka sumakay na ng eroplano, sabay-sabay na. Pag nakalipad na yung eroplano, pabalik ng Pilipinas, hindi na babalik yan. Hindi na iikot yan. Mag-formation na tayo. Gulat sila, nag-formation na lahat. Wala nang nagawa. Di ba? Sabi ni Mark Estacador, traitor kayo sa bansa. Pumatay kayo ng kapwa mamamayan na hindi nahatulan. Libu-libong buhay ang kinitil. Hihingi kayo ng respeto? Oh, tuloy. Sa may mga sakit at sa mga mahihina. Yan po ngayon, si Pangulong Duterte. Oh. He is old, he is sick, and he is very weak. Oh. Very weak daw, very weak, mga kababayan. Meron na naman tayong panibago. Bukod doon sa Mick Madi, meron na po tayo. Berewek. Ano yung berewek? Ito, tatype ko ha. Oh, berewek. Oh. Bagong word. Okay. Sorry naman. Joke lang, pampasaya lang ho natin, mga kababayan. Oh. He's old. He's berewek. Oh, game. Tuloy. Very weak na hindi na siya makatayo. Hirap na siya makatayo ngayon. Sabi jolly daw. Sabi naman ni Roque, naglalakad ganito ganyan tapos nadula. So kung bahala kayo kung ano gusto niyo sabihin talaga. Kaya nalilito, kaya sabi ng ICC, wala na talaga kaming pakikinggan sa mga yan. Oh. Kaya ako pinakiusap sa inyo na sana bago huli ang lahat. Alam ko suntok sa buwan itong ating pinapasa na resolution, Mr. President. ICC is beyond our control. Pero at least nakikiusap man lang tayo. Bago man lang pumanaw si Pangulong Duterte, bago man lang siya mamatay. Ano nyo na, huwag nyo nang udlut-udlutin kasi inuudlut-udlut pa nila eh. Di ba? Hayaan nyo na magtuloy-tuloy yung at least ito kung sakaling malapit nang mamatay. Di ba? Kung malapit nang mamatay, tapos nasintensyahan, tapos ang sintensya ay acquitted. Aba,
sasabihin sa mamamayang Pilipino, oh, siyempre, kailangan natin tanggapin iyon. Kailangan irespeto yun. Namatay si dating Pangulong Duterte ng malinis ang konsensya. Malinis yung kanyang pangalan. Napatunayan yan sa ICC. Di ba? Kaysa naman mamamatay, tapos ganyan. Yung tipong house arrest, ganito, ganyan. Tapos wala. Nakatatak sa isip, kinamatayan na lang ni Duterte yung mga yung mga issue sa kanya na pumapatay siya ng libo-libong tao o nagpapatay siya ng libo-libong tao. Siyempre, di ba to, mas okay yung matitigok na malinis yung kanyang pangalan. Sabi nung kaibigan ko na si Paulo Saison, susunod na sila ni Piluca Aguirre ang nag-abogado at nagtakip sa mga murder sa Lod Quarry, no, sa Davao noong iniimbestigahan si De Lima. Tuloy! Sana maramdaman niya na somehow merong isang sangay o isang sanga ng gobyerno, partikular ang Senado, na nag-iisip na siya ay sana makauwi. Diyan nga sinabi ni dating Pangulong Duterte nung hindi pa siya berewek, no? Dati sabi nung dating Pangulong Duterte, inuudyukan po namin sila, binubuyo po namin silang manlaban. Hindi pa siya berewek nun, ha? Maayos pa siya nun. Di ba? Sabi pa nga ni dating Pangulong Duterte, visit ka. Gagalit si kanino ka ba nagagalit Olympia kay ba to? Sabi pa ng dating Pangulong Duterte, yan, yung mga PNP chief, alam nila yan. Gulat si Bato. Napagano si Bato nun. Hindi pa berewek si dating Pangulong Duterte nun, ha? Ngayon, alisin ko na ho si Bato, mga kababayan.